balita at impormasyon, magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Silipin na natin ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem. Publiko hinimok na magregalo ng bigas at itlog sa halip na bulaklak ngayong Valentine's Day. Tandem. Mga probinsyang apektado ng El Nino bumaba na sa 41. Tandem. Singil sa kuryente ng Meralco nanganganib pang sumirit sa susunod na buwan. Tandem. Death toll sa landslide sa Davao Region sumampa na sa 70. Isa pang landslide naranasan sa lugar. Tandem. Mga ahensya ng gobyerno na nakatanggap ng bomb threat umakyat na sa 28 posibleng kaugnayan sa destabilization plot laban kay Pangulong Marcos, itinanggi ng PNP. Tandem. Sa balitang pangkalakalan, kita ng electronics game, sektor ng bansa tumaas. Tandem. Balita naman sa ibaing dagat, halos 20 patay sa banggaan ng 2 bangka sa Congo. Tandem. At sa balitang showbiz, Daniel Padilla nagpasalamat kay Catherine Bernardo. Tandem. Sa balitang pampalakasan, ang tabayanan ng Real Sports ni Tandem Anthony Suntay. Tandem. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng impila mo ito, Dolakas DWIZ 882 at Aliw 23 ngayon pong araw na ito ng Miyerkules. Ngayon po ay araw ng mga puso. Ano? Puso. Kala ko tuso eh. Puso. Araw ho. Valentine's Day ngayon po, Mag-ingat din Pebrero. kayo sa mga tuso. 14. Marami mga tuso. Marami yan. Hindi di ba? nawawala. Dami nga nabibiktima, di ba? Hindi Mga nawawala tuso. yan. Kaya mag-ingat to kayo. Sige na nagkamali kami sa puso. Yung tuso, mas delikado. Yes. At sa oras nga ng siyam na sandali makalipas ang ikanim ng morning, sa ngalan pa rin po ni na Tandem David Oro at John Ibanez, kami po niyo makakasama, Drew Nasino. Senyor Ray Pacheco. Tandem. Sa detalye nga ng mga balita, ngayong araw ho ng mga puso, hinihikayat ng Philippine Egg Board Association o PEBA ang suporta ng publiko sa pagbili ng itlog bilang alternatibong pangregalo sa halip na bulaklak. Ayo. Kasunod dito ng patuloy na pagbaba ng farm gate price ng itlog bunsod ng oversupply at mababang demand. Ayon kay PEBA President Francis Uyehara, bukod sa pinakamurang mapagkukunan ng protina ang itlog, maganda rin itong pangregalo dahil maaari itong gawing pangsahog o kaya panghimagas gaya ho ng leche flan, ihalo ho ninyo. Suportado naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang panawagan ng PEBA dahil practical din anya itong pangregalo lalo't patuloy ang pagmamahal ng mga bulaklak. Sa datos ng DA, sa ngayon, nasa 6 pesos, 50 centavos hanggang 8 pesos at 50 centavos ang presyo ng kada piraso ng medium size na itlog sa Metro Manila. Tandem. Sa
Sa kaugnay na balita pa rin, hinikayat ng Department of Agriculture ang mga Pilipino na regaluhan na lamang ng bigas. Yun. Ano yung palay? Bigas. Bigas talaga. Ha? Sa halip na bulaklak, ang mga mahal ninyo sa buhay ngayong araw na ito ng tradisyonal na mga araw daw ng mga puso. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na mas mainam ang bigas dahil ito ang matamis. Hindi tulad ng bulaklak na hindi naman makakain dahil matinik ito gaya ng rosas. Tiniyak pa ng DA official na tuloy-tuloy ang importasyon ng bigas upang masigurong may sapat na supply para sa ating mga mahal sa buhay. Walang dapat anyang ipag-alala sa mga susunod na buwan at ibinilin pa nito ang mga katagang sit back and relax para sasakay ng aeroplano. Import pa more at bukod nga sa bigas para tumagal ang pagsasamang wagas, eto pa ho matindi. Ayan. Eto na. Tumaas! Talagang papalitan ko na ng bigas. Palitan na lang ho talaga. Nagmahal. Nagmahal ka mo. Nagmahal. Tama-tama naman eh. Buwan ngayon ng pagmamahalan. Feb-ibig. Ayan. Nagmamahalan po sila ang presyo ng mga bulaklak sa ilang pamilihan sa Metro Manila ngayong pong araw ng mga puso. Ayon sa mga vendor, nasa 250 pesos na ang kada piraso ng sunflower, 150 kada piraso ng rosas, Malaysian mums nasa 50 pesos ang kada tangkay, at Astronelia, 50 pesos naman po yan ang bawat dalawang tangkay. Maaari ring magpa-arrange ng bulaklak na abot sa 300 hanggang 700 pesos, depende sa laki at dami ng mga ilalagay. Maliban sa bulaklak, makabibili rin ng mga stuffed toys na nasa 300 hanggang 700 pesos depende sa ayos at laki. Tandem! Ayoko na. Bigas at itlog na lang ako. Mas okay yan. Ayan. Bigas at itlog na lang. Samantala, binilaan po ng Eco Waste Coalition. Ito na naman tayo. Ang publiko sa paggamit ng mga sexual enhancement product na hindi aprobado ng Food and Drug Administration, lalo na ngayong Valentine's Day. Tinukoy ng grupo ang mga kapsula, pilduras, cream, gel at oil na sinasabing magpapalakas daw ng sexual performance, maging ang food supplements na magpapasigla daw ng sexual drive o gamot sa mga may problema sa erectile function. Ano yun? Dysfunction. Erectile dysfunction. Dysfunction yun, di ba? Hindi ko alam yan. Walang plug ceremony. Narawan ako ng kawalang malay dyan. Walang plug ceremony. Oo, walang. Ayon sa Eco Waste Coalition, sa ngayon, madaling mabibili ito sa mga nagtitinda po sa gilid lang ng bangketa, talaga, o online. Ayan. Dagdag pa ng environmental group, ang nabanggit na produkto ay may mga nakatagong sangkap o bahagi na katulad ng mga prescription drug. Sa halip na makatulong ito sa pagpapasigla ng sexual performance, maritong mauwi daw sa pagkasira ng puso at atay at pagdurugo ng tiyan at ng blood cell problems. Dahil dito pinaalalahanan po ng grupo na magpakonsulta muna kayo sa mga doktor, yung sino mang nais dumubok ng mga sexual enhancement products na nasa merkado. Tandem! Pangungunahan naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza ngayong araw para sa misa sa Manila Cathedral. Ang pangungunahan naman ni Monsignor Rolando de la Cruz ang unang misa alas 7 ngayong pong umaga. Susundan naman ni Cardinal Advincula mamayang tanghali alas 12:10, habang alas 6 ng hapon, alas 6 ng gabi ay pangungunahan naman ni Father Viel Bautista. Bukod sa pagkakaroon ng tatlong misa, nagtakda rin ng 2 oras na pangungumpisal. Yung unang kumpisal po ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 na tanghali at ang pangalawang kumpisal ay mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Ang Ash Wednesday po ay hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Tandem! Samantala, bumaba sa 41 mula sa 50 ang bilang ng mga probinsyang epektado ng El Nino sa bansa. Ito'y batay sa pinakahuling datos mula sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Agriculture at Task Force El Nino. Sinabi ni Presidential Communication Office spokesperson Asek Joey Villarama,
Sa naturang 17 lugar ang nasa dry condition status habang 10 ang nasa ilalim ng dry spell at 14 ang makakaranas ng drought o mahabang panahon na tagtuyot. Samantalang ang pinakapektado ay ang mga lugar sa Region 9 at 6 kung saan umabot na sa higit 150 million pesos ang halaga ng pinsala sa produktong pang-agrikultura tulad ng mais at bigas. Gayunpaman, sa kabila ng pagbaba, sinabi ni Bill Rama na kailangan pa rin ipatupad ang paghahanda dahil sa epekto ng El Nino sa posibleng magpatuloy hanggang Mayo. Tandem! Samantala sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pangulong Marcos nakipagpulong sa embahador ng Estados Unidos sa Malacanang. Detalye ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perez. Kinumpirma ng Malacanang na nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kaylos Carlson. Batay sa mga litratong ibinahagi ng PCO, Presidential Communications Office, makikita mga pagbisita o larawan ng pagbisita ng U.S. Envoy sa Palasyo kahapon huyan, Pebrero at 13. Nabatid na maliban naman sa dalawa, dumalo rin sa meeting sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Hindi naman binanggit ng Malacanang kung anong paksang natalakay sa pagpupulong ni na Pangulong Marcos at Carlson. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat. Mula po yan sa Palasyo ng Malacanang, ang kasama natin dyan, si Gilbert. Mula po kay Gilbert, dadako tayo sa Senado. Pananakot ng ilang business leaders na babagsak ang ekonomiya kapag nagtaas sa sahod ng mga manggagawa. Binatikos daw po yan ni Senador Escudero. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 19, Celi Ortega. Bueno, Celi. Paulit-ulit na lang daw ang banta ng mga negosyante na babagsak ang ekonomiya sa tuwing pinag-uusapan ang dagdag sahod ng mga manggagawa. Itiniyag ni Senator Chis Escudero. Ngunit sa tagal-anya ng panahon na may dagdag na sahod na ibinibigay ang mga Regional Tripartite Wage and Productivity Board ay hindi naman bumagsak ang ating ekonomiya. Sinabi ni Escudero nang binawasan ang corporate income tax sa mga negosyante ay dinawag nila itong economic necessity dahil bilyones ang kanilang natipid, ngunit kapag taas sahod ay tatawagin nila itong sabotahe. Noong 2021 lamang ay nakatipid ng 139 billion pesos ang mga negosyante. Pangako daw nila ay pakikinabangan ng kanilang mga manggagawa ang tax break, ngunit hindi naman natupad. Nagpakita na ng datos sa mga manggagawa ng isang malaking kumpanya na kumikita ng 1.1 trillion pesos kada taon kahit magbigay ito ng 170 pesos na dagdag sa arawang sahod para sa kanilang 3 milyong manggagawa. Katumbas lang daw ito ng 14% ng kanilang kabuuang kita. Para kay Senator Escudero, maaari lang nilang seryosong tingnan ay ang mga maliliit na negosyo na wala pang 10 empleyado at wala pa sa 3 milyong piso ang puhunan. Nakasalang na ngayon sa plenary debate sa Senado ang panukalang 100 peso across the board wage increase na suportado ng mayorya ng mga senador. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Nalao mo na yung paggamit ng ayuda para sa People's Initiative, itinanggi ng Appropriations Chairman. Sa mababang kapulungan ng Kongreso, alamin natin ang kabuo ng detalye ihatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Pinasinungalingan ni House Committee on Appropriation Chair Zaldico ang akusasyon ni Senator Amy Marcos na nagagamit umano ang ayuda para sa kapos ang kita o AKA program para sa People's Initiative upang maisulong ang charter change. Gitni ko para sa near poor at kapos ang kita ang programa gaya ng mga construction at factory workers, driver, food service crew at hindi para
sa Chacha. Naipamahagi rin niya ito ng naayon sa probisyon ng 2024 General Appropriations Act kung saan bibigyan ng one-time 5,000 pesos na cash assistance ang mga benepisyaryo na apektado ng inflation at mataas na presyo ng mga bilihin. Dinudungisan lamang umano ng senadora ang intensyon ng AKAP na tulungan ang ating mga kababayan at bahala na ang taong bayan na humusga. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat si Patrol 11, Tina Nolasco, unang bugsupay ng mga balita dito po rin po sa inyo pag-iisang tandem. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang mga detalye, inaasahan na ng mga fish vendor ang pagbaha ng supply ng isdang tamban. Ito po yung ginagamit sa paggawa ng sardinas sa kabila ho ng epekto ng El Nino phenomenon. Ito ay kasunod na nga rin ng payag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na makapagpapataas pa ng produksyon ng tamban ang mainit na panahon. Sa pagtaas ng supply ng tamban, inaasahan namang bababa ang presyo nito na ngayon ay naglalaro na sa 160 pesos ang kada kilo mula sa 100 piso lamang noong mga nakaraang linggo. Tandem! Samantala, patuloy naman ang pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam, ang paunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ito ay ayon sa MWSS o Metropolitan Waterworks and Sewerage System ay dahil sa kakulangan ng ulan sa mga watershed. Batay sa pinakahuling datos ng MWSS, bumaba pa sa 208.80 meters ang water level sa Angat, mas bababa sa 208.92 meters na naitala ng nakarang araw. Bagamat nabawasan ng 17 centimeters ang level ng tubig sa Angat kada araw, tiniyak naman ni MWSS Department Manager Patrick James Dizon na walang water shortage na mararanasan ang Metro Manila. Tandem! Ramdam na rin ng mga magsasaka sa Vintar, Ilocos Norte ang bigat ng epekto ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon sa kanilang mga ani. Dagdag pa rito, mabilis sa pagkaubos ng tubig sa mga balon at pagbaba ng level ng tubig sa San Cristobal Dam sa bayan ng Sarat. Kapag nagpatuloy pa nila ang ganitong panahon, nangangamba ang mga magsasaka sa lugar na matuyo ang kanilang mga pananim nang hindi pa nakapag-aani. Dahil dito, pansamantala munang nagtatanim ang mga magsasaka ng mga high-value crops at iba pang pananim na hindi gaanong nangangailangan ng tubig. Sa datos ng Task Force El Nino, mabot na sa mahigit 150 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng tagtuyot o dulot ng El Nino phenomenon sa Region 6 at 9. Yan po yung epekto sa agri-sector. Tandem! Samantala, binigyan din ng Task Force El Nino na walang humpay ang mga intervention ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama, kabilang narito ang pagsasaayos at paglilinis ng irrigation canals upang matiyak na walang harang ang mga daluyan ng tubig o patubig sa mga palayan. Bukod dito, may mga ibinigay ding alternatibong kabuhayan ang pamahalaan sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot. Samantala, sa datos naman ng Task Force El Nino, sa ngayon ay pinaka-epektado ng El Nino ay ang Region 9 at 6. Tandem! Speaking of pagkain, nananatiling sapat ang supply ng mais, bigas, asukal, manok at karneng baboy at iba pang mga pangunahing bilihin, mga basic necessities para sa mga susunod na buwan. Ito ang tiniyak ni Agriculture Assistant o Undersecretary Roger Navarro sa kabila ng umiiral na tagtuyot. Batay sa rice supply at demand outlook para sa 2024, nananatiling stable ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Habang sapat ang supply ng itlog hanggang sa 6 na buwan. Partikular na ang iba pang mga
yung iba pa mga bilihin, mga gulay, gaya po ng sibuyas at yung asukal at isda. Sinabi ng Agriculture under Yusek Navarro na ang mais ay sapat. Sapat daw ang supply ng mais hanggang sa huling quarter ng 2024 o meron pang 42 days na buffer stock at maging ang karneng baboy at manok. Samantala, tiniyak naman ni Task Force El Niño spokesperson at Communications Assistant Secretary Joel Villarama ang sapat ng supply ng tubig at kuryente sa Metro Manila at sa mga lalawigan. Tandem! Samantala, mas tinututukan naman ng Department of Agriculture ang supply ng bigas kumpara sa pagpapababa ng presyo ng naturang produkto. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro na mas mabuting may nabibiling 56 pesos kada kilo na bigas sa bansa kumpara sa 42 pesos kada kilo pero wala namang supply. Paliwanag ng DA official, kung mababa ang presyo ng bigas pero wala namang supply, ay magdudulot pa rin ito ng inflation na makakaepekto sa pagtaas ng presyo nito. Hindi rin anya basta-bastang may baba ang presyo ng bigas dahil tumataas din ang presyo ng fertilizer at seeds. Tandem! Samantala, posible pang lumobo ang singil sa kuryente ng Meralco sa mga susunod na buwan dahil nagsimula ng uminit ang panahon. Sa kada 1 degree Celsius na dagdag init, tumataas ng 100 megawatts ang pangkalahatang konsumo. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Darriaga, asahan na muling sisipa ang demand dahil sa madalas na paggamit ng mga cooling appliances, partikular na ang aircon at electric fan. Pinayuhan naman ng Meralco ang mga consumer na maging masinop sa paggamit ng kuryente, bunutin ang mga appliances na hindi naman ginagamit. Tandem! Samantala sa oras po na, sige, babalikan po natin, mahalaga rin pong itong issue na ito, no? Update po, kaugnay po doon sa nangyayari nga po, na itong nangyari nga pong bomb threat na bumulabog sa ilang pong mga ahensya ng gobyerno. Maya-maya, babalikan po natin yung issue na yan. Alright, tayo po, inasa ikalawang bahagi na po ng tandem. Huwag na natin patagalin, papasukin na po natin. Sa kabilang linya po si Undersecretary Alexander Ramos, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang umaga po, Yusek Ramos. Welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po at Senyor Ray Pacheco. Magandang umaga po. Hello, magandang umaga din po. Anong Ray? Opo. Salamat po, Yusek, sa inyo pong oras. Yusek, kamusta po ang pakikipag-ugnayan po ninyo sa gobyerno ng Japan kaugnay po dito sa investigasyon sa umano'y bomb threat sa ilang pong government agency? Yung pakikipag-ugnayan natin ay maayos naman po, no? Maintim, nakikinig sila kahapon sa atin at pinakinggan lahat ng hinaing ng mga ahensya na naapektuhan at sabi nila, a-action din sila on their side considering massive yung ating na-experience nung Lunes. Okay. Speaking of massive, yung atin hubang, of course, hindi lang pala ito sa Metro Manila, Yusek, na itala itong mga bomb threat na ito, pati rin pala sa ibang lugar. Meron din sa Bicol, nagkaroon din sa Zambales, sa Bataan. Ang natuntun na ho ba kung sino ho yung nagpadala ng email, verified na ho ba na galing Japan at ito ho ba talaga yung taong tinutukoy na o yung nagpadala po ng email si Takayama? Japanese daw. Yun ho ba, verified na ho ba yun? Okay, number one. As of 10 o'clock kagabi, according sa ating panayam sa counterpart natin sa Philippine National Police, there are 118 dami pala, no? calls for natanggap nila tungkol sa bomb threat. That is last Monday, no? So, of that, 42 came from Manila. So, kasi kahapon, habang nagmi-meeting tayo, ang talaan natin ay 28 lang. Okay? Dumami. So, lumalabas na napakalaki palang epekto nito nationwide. Pangalawa, natunto natin ang mail server
Nung Lunes pa lang, Saan po? nung umaga, ay na-identify natin na yung IP address ay naka-assign sa isang kumpanya na base sa Japan. Ito ho ay confirm natin at ilang beses nating paulit-ulit lahat ng samples ng mails na nakuha natin tumuturo sa isang origin. Okay. Pero yung tao... Ngayon, okay. As far as yung pangalan na ginagamit, yung pangalan na si Mr. Karasawa, si Takahiro Karasawa. Oo. Isa ho siyang individual sa Japan na totoong nag-i-exist, no? Siya ay isang lawyer na noong 2021 na merong katulad na insidente, siya ho ay natunto ng mga Japanese authorities natin at na-interview at sinasabi niyang hindi ako gumagawa niyan. Meron lang gumagamit ng pangalan niya. So, it's an identity theft issue. Okay. Ngayon, dito sa pangatlo nating tanong na kung kilala naman natin ang taong behind dito, tao or maraming tao, organisasyon, wala pa ho. Nasa stage tayo ng verification kasi kahapon lang naman natin na kausap ang mga counterparts sa Japan at tinutuntutan nila upang malaman kung ano ba ang nangyayari. Bakit may lumalabas na ganyan sa Japan? Illegal din po yan. So, ano pala? Itong si ano ba? Absuelo? Ginamit lang? Ginamit lang? Biktima lang din ba siya? Masasabi ba natin ganon? Yusek? Well, sa current status, no, wala tayong kakayahan sabihin kung alibay niya yan o totoong siya unless na makausap talaga natin at tayo mag-imbestiga. But considering out of jurisdiction natin yan nasa Japan, kailangan respetuhin natin kung anong output na magiging na ating counterpart sa Japanese government. Alam nyo, Yusek, maligalig ngayon ang gobyerno dito sa mga sunod-sunod na bomba. Oo, at mukhang maraming mga hinahinala na maaaring may mga nakapaligid sa presidente na hindi natin alam. Ewan ko, kung totoo, baka hindi naman natin sineseryoso na may mga planong pabagsakin si Pangulong Marcos. Wala, ayan mga agam-agam lang at spekulasyon mga spekulasyon na nakikita nila. Mahirap po kasi katayuan ngayon ni Presidente Marcos dahil hindi niya matiyak kung sino yung kanyang kakampi at kung sino yung kanyang kaaway sa loob ng gobyerno, di ba? Ito ang nangyayari ngayon. At habang may mga iba't ibang mga issue na nagaganap ngayon na parang bangayan, Senado, Kongreso, ngayon naman si dating Pangulong Duterte at ngayon si Pangulong Marcos. Yun mga hinahinala tuloy, mga haka-haka at kuro-kuro at naniligalig po ang mga tao dyan at dahil sa sunod-sunod po yung pangyayaring ito. Isa lang po ang pwede kong masabi, no? Tulad sa paano nag-react ang ating gobyerno nang tayo makatanggap ng ganitong sitwasyon, naipakita naman natin na buong gobyerno ay umalaw agad. Mabilis ang reaction ng kapulisan natin, yung mga counterparts sa military. Talagang call to action kami lahat. At bago magtanghali, meron na tayong resulta. And assuring the public that we are in full control and we are enforcing the law in the country, no? So, yan ho ang maasahan na ating taong bayan. I see. Okay. Yusek, at the end of the day ba, meron tayong makikitang resulta na kung sino ang may pakana ng mga ito? Kasama kasi sa meeting natin, no, halos lahat ng government agencies, kasama dyan ang NICA, katuwang natin sa intelligence gathering naman. Baka sila may input sa ating investigasyon, malalaman po natin. Kasi round the clock pa rin po kaming nag-iimbestiga ng kolekta ng mga sample nitong mga massive na email blast. Yusek, ito ba ay, kumbaga, masasabi ba nating prankster lang ito? Itong nagpadala ng bomb threat o dapat
Kasi ang dami yung mga Maraming agam-agam. Ang daming agam-agam. Oo. At marami rin ho yung pinadala ng bomb threat. Ayun. At hindi lang ho basta-basta yung mga pinadala ng bomb threat. Ayun na nga. Mga government agency po Ayan. ang pinag-uusapan natin ho dito, Yusek. Oo. Opo, Correct po. sa pag nagkataon ho ba, ire-recommend ho ninyo na maghigpit pa Ayan. ng seguridad sa mga, hindi lang sa government mga establishment, Aha. sa lahat po ito. Of course, yung mga matataong lugar, mga transport terminal, gaya po ng mga yung mga tren, di ba? Mga MRT, LRT station. Bomb threat ho ang pinag-uusapan natin dito. At kung inyo pong matatandaan, naganap po itong, kung naaalala mo, Senyor Oo. Yusek, yung Valentine's Day bombing Sa tren yan. sa bus. Sa bus yun, o sa sa bus. tren? So, Valentine's Day bombing year 2000 Nangyari yan. 2004. Ano ho? Panahon yan yung kainit sa Abu Sayyaf yan. Yes, Yun. opo. At least meron kayong background dyan. Meron ho tayong background ho dyan. Sa tingin nyo ho ba, ire-recommend ho ba ninyo ang paghihigpit pa ng Ayan. seguridad? Quote and unquote po, Yusek. Yung recommendation, hindi ho recommendation. Pinaiiral lang ho ng ating gobyerno Ayun. ang mataas na paghihigpit sa seguridad. No? Alam natin na kada Valentine, hindi lang Valentine, kasi Yes, kada opo, may opo. okasyon, marami tayong taong nasa labas. Opo. Ang ating kapulisan ay handang-handa na nagpapatrolya at nagmamasid. No? Tulad natin, ang tasking naman natin, online activities, minomonitor po natin. In fact, as early as 3 weeks ago, kami po ay nag-usap-usap na mga different agency na magkaroon kami ng pool of resources para we are all at the same page. So, ano tayo, actively monitoring. And, Wow, very hindi good. lang ho Very good. Hindi lang ho ang ating mga bombing. Any kind of potential threat ay minamanmanan po, no? Alam niyo naman, sayang naman, ang ganda-ganda ng araw ngayon. Happy Valentine's sa inyo. Yeah. Happy Valentine's Day, Yusek. So, pati ho mga scams, minamanmanan namin. At Of course. kawawa Scam. naman, at mawalan ka ng pera, Nako. magde-date ka. Pati yung mga pati yung po na mga nag-aalok ng trabaho. Yan. Ang dami. Online, Ang dami sa ho niyan. Ang dami Facebook, nagiging yan, biktima. dami niyan. Totoo yan. Kaya kami nangampanya yung love scams, Yan pa. 8 types of love scams. Talagang puspusa namin, ina-alerto ang mga publiko. In fact, kami, ang mga tao ho namin, pumunta na sa kalye. Nag-iikot, naglalagay ng mga tarpaulin, ng mga reminder, at kung paano sila makakahingi ng tulong sa ating gobyerno. Ayun. Sek, Yusek, alam po namin, kaya kayo ang aming pinupuntir yan na tanungin, dahil dito sa mga krimen, high-tech ho kasi ang crime ngayon natin High-tech, puro mga pindot-pindot lang Iba na ho yung kalaban. Wala na po, hindi kamukha nung dati, may maglalagay. Wala nang ganun, ganito, Wala pindutan-pindutan Hindi na na lang. uso yung barel, Yusek. Wala na to, Sek. Mas matindi ang impact. Opo. Mas matindi. Pag ang isang tao na wala ng pera, magwawala. At sira ang araw. Nawawala ng pera pero walang tao nakikita na kumuha. Lalo ngayon itong Tama cyber. po yun. Lalo naman itong mga pagsasabog ng bomba, baka makikita natin, sasabog na lang yan. Wala naman nakita tayong naglagay. Pwede yung ganun. Yan ang mangyayari dyan. Pwede ho yun. High-tech yan Sinasabi niyong insidente, noong panahon ni Presidente Gloria, talaga ho, I think there were 4 bombing incidents na nangyari during that Valentine Day. Opo. Naku. Yusek, baka meron... remote access po yun. Baka meron ho kayong mga maipapayo ho sa atin ho mga kababayan, lalo po yung... Para maging alisto sila. Yes. Sige po, ang panawagan natin sa ating mga kababayan, Happy Valentine sa inyo. Para maayos ang ating selebrasyon ngayong araw, huwag masyadong mapusok at marupok, no? Tayo ho ay maraming paraan para makapagselebrar na maayos. Kailangan lang natin tumingin sa ating paligid at hindi tumingin sa malayo. At ingat-ingat tayo dahil
pag maraming tao, maraming pwedeng mangyari, no? Apo. So, hindi lang pandurukot yan or may history tayo ng Valentine bombing. So, wag ho tayo masyadong, Pakakampante. mag-relax. Oo, At kampante. Mag-ano tayo, magmasid rin at makiramdam sa ating kapiligiran. Naku, sige po, asahan po namin, Yusek, at magkaroon po ng, asahan po namin yung mga update po hinggil dyan sa issue po na yan. At good luck po sa inyo, Yusek, mag-iingat po kayo, sir. Salamat po, Okay Sec. po, Salamat po. Magandang umaga din po. Happy Valentine's Day din po sa inyo, Yusek Alexander Ramos. Ayan, si Undersecretary Salamat din Alexander. Salamat po. Ingat. Salamat po, Sec. Si Undersecretary Alexander Ramos, Executive Director, Cybercrime, Investigation and Coordinating Center. Ilang linya na po natin ang kalihim po ng Department of Health, si Secretary Ted Herbosa, hinggil po dito sa legalisasyon ng medical marijuana at syempre yung issue pa rin po sa vape. Magandang umaga, Secretary Ted. Welcome muli sa DWIC LU23, Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco. Happy Valentine's Day sa inyo dyan sa DOH, Secretary. Magandang umaga. Happy Valentine's Day sa lahat ng taga-WIC. Long time no here, Drew. Yes po. Dyan, Opo. Senyor Pacheco po, Secretary. WIC. Opo, kasama po natin si Senyor Ray Pacheco, Secretary. Long time no see, Okay, Sec. oh. Long time no see. Opo. Oo nga. Oh, yes. Se- Happy Sec- Valentine's. Opo. Kahapon, nagpulong po ang Philippine Medical Association at kanila pong inihayag ang kanila pong pagtutol dito po sa legalisasyon ng medical marijuana. Though ito po ay umuusad na sa mababang kapulungan ng Kongreso, ano ho ba ang talagang stand ng DOH? Ito ho ba laban o bawi ho tayo rito? Una-una, hindi kami laban sa pagpasa ng legal na Ayun, medical use. Yung medical use of marijuana. Kasi totoo naman, Opo. marami ng bansa sa iba't ibang Ang gumagamit parte ng mundo yan. at mga advanced na bansa na ginagamit na ang marijuana legally para sa mga medical condition. Ayun. So, wala kaming kontra dyan. Ano? So, medyo ang problema yata ng ating mga medical society kung paano kukontrolin kung i-allow yung pag-cultivate, pag-manufacture dito Yung sa regulation. Pilipinas. Kasi nga, siyempre, magkakaroon ng ibang leakages yan at pwedeng pumunta sa illegal na mga paggamit ng marijuana. So, yan ang fear nila. Ako naman, pinapanood ko yung mga nangyari sa ibang bansa. Kinontrol talaga nila yung cultivation, yung manufacture, at yung gamot kasi, nakaproduce na yun as gamot, hindi na yung hinihitit na parang damo na kagaya nung alam ng mga karamihan. Oo, produkto na siya, either in-nebulize, either oil, or ginagamit na parang inhaler. So, hindi na siya, manufactured na siya. So, yan ang ginagamit ngayon sa iba't ibang bansa para sa mga condition like cancer pain, glaucoma, meron sa epilepsy pa nga yata na ginagamit. So, ito, maganda makapasok kasi magagamit ng mga Pilipino na nangangailangan dyan. Konti lang sila, pero pwede silang magamit at maresetahan ng doktor nito kung ito ay maging legal. Okay. Yun. Sa tingin mo ba, Secretary Ted, sapat na ba yung mga ginawang pag-aaral dito sa medical marijuana? Kasi ang pinupunto ng PMA ay hindi pa umano sapat yung mga pag-aaral. Ang gusto pa nila ay mas masusi pa na pagsisiyasat, lalo na dito sa yung benepisyo, yung magandang benepisyo nito sa kalusugan, itong medical marijuana. Alam niyo, maraming gamot, hindi pa naman sapat talaga yung pag-aaral bago na-launch. Yung kagaya ng mga bakuna na ginamit natin ng COVID-19. Hindi pa sapat yung pag-aaral niya, pero ginamit na natin sapagkat sa tingin ng mga eksperto, makakatulong sa pandemya. At totoo naman, nakaalis tayo sa pandemya dahil nakapagbakuna tayo ng maraming Pilipino. So, hindi rin sasabihin mong gano'n. Marami rin gamot na pagkatapos mong maaprubahan after good study, may masamang komplikasyon pa. At ito'y na-pull out. So, meron din mga storya ng mga gamot na gano'n na napag-aralan na, mabisa, tapos later on, pinatanggal sa market kasi nga, lumabas na yung mga komplikasyon. So, hindi naman nagtatapos na pag na-legal na, tapos na ang usapan. So, pwede pa rin tuloy-tuloy ang pag-aaral, tuloy-tuloy ang research at findings kung anong mangyayari dyan. Okay. So, magiging parang, kung yan magiging batas,
maglagay lang ng matinding restriction na sected. Correct. Yun ang posisyon ng Department of Health, no? Baka abusuhin eh. sa Baka ibang abusuhin yan, bansa- Sek eh. Ano? Baka abusuhin yung paggamit niya. Yes. Sa halip na Oo. napunta sa medical, napunta na sa bisyo. Yun ang mabigat. Recreation, no? Sa bisyo. So, yan ang nakita ko. Yung ibang bansa, ang ginawa nila, phases yung pag-approve nila. Merong ibang bansa, in-approve lang muna yung By medical stage use. At pala yun ang position yun. ko at ng DOH. Merong iba, in-approve yung cultivation lang. Sila yung nagpla-plant. Sila yung nagtatanim. Tapos ine-export nila doon sa ibang state na approved for use for medical. Pero sa kanilang state, hindi nila magamit yon. So, ganun ang ginawa ng Amerika, yung federal government. Yung ibang state naman, sila nagmamanufacture. May ibang state naman, inalaw ang manufacture, inalaw din yung medical use at recreational use. May limit sila. Naglagay sila ng limit na ilang gramo yata ang pwedeng bilhin ng isang tao. Pero may mga tindahan talaga. So, ganun. Sa New York, maglakad ka eh. Maya-maya, makakaamoy ka na ng marijuana kasi allowed sa California. Sa California rin. Ganun. Oo, sa California. Dito sa ating lugar naman, sa Thailand, in-approve na rin ang medical use and recreational use of marijuana. Yung Thailand, pinapanood ko, parang nagsisi sila. Bakit nga ho? Bakit hugin nagkaganon? Ano na yan? Lumaganap. So, yan ang mga Ayun. dapat natin bantayan. Matuto tayo sa ginawa ng ibang bansa. Ano yung maganda, ano yung hindi maganda. At yun ang gamitin natin. Maganda din yung medyo nahuhuli. Opo. Kasi nakikita natin kung ano yung ginawa sa ibang bansa. Ayun. Okay, talking about lumaganap. Laganap din ngayon, Sek, itong vape at yung e-cigarettes. Talagang mukhang sa tingin ko, kahit saan ako magpunta, may nagsisiga eh. May umuusok. May nagsisiga. Sek. Ang mabigat, ang nagsisiga, hindi matured na mga kabataan ang nakikita natin. At mukhang tama yung ulat ng Department of Health, isa sa bawat 7 Pilipino may edad 13 hanggang 15 gumagamit na po ng vape. Totoo naman. Nakikita ko, nakatago lang eh. Kala ko kung ano tinatago-tago, mamaya, uusok na. Kung umusok, para siga eh. Nakikita ko rin yan. Hindi naman tayo bulag, ano? Opo. Umiikot rin tayo sa mga mall. Kung minsan, naka-uniform pa ng eskwela. Nagugulat nga lang kayo eh. Ng masaklap eh. Nakasuot pa ng uniform nila ng eskwela at bumubuga. So, yan sa batas natin, bawal magbenta ng vape or vape products sa 18 years old, sa below 18 years old. 18 and above lang ang nasa batas ng ating vape law. Pero lumilitaw ata, mukhang hindi ho nakokontrol yan. Wala ho nagre-restrict eh. Ang gagawin natin dyan, unang-una may warnings ang Department of Health na masama sa baga. At may mga kaibigan akong doktor, gumagamot na sila ng mga below 18 na may mga damage sa lung, yung tinatawag na E-Valley. Yung vape lang, di ba? Yung tinatawag na vape-associated lung injury. So dangerous talaga yan. It's a public health problem. Tama kayo. At pag naumpisa yan ng bata, addict na yan. Kasi kung may nicotine na yan, maa-addict din sila kagaya ng sigarilyo. Ayun ang nakikita namin eh. Oo, pero meron ding good side, no? Kasi nung na-approve yung vape law, maraming naninigarilyo talagang Pilipino, nasa 20+%, 26% ng naninigarilyo. Yung iba, nakatigil, at totoo yun, may kausap ako mga doktor, inireseta nila yung pagbe-vape, nakokontrol mo kasi yung amount of nicotine. At may mga success story naman na binaba nila yung nicotine pro, 50%, 30%, hanggang nakahinto sila at nawala na yung drive nila. So yun yung sinasabi nung gumagawang kumpanya ng vape na ito ay isang paraan para makahinto dun sa mga hindi makahinto. Ang problema, yan nga, yung binebenta sa below 18 years old. Sapagat yan ay labag sa batas at masama sa baga ng ating mga kabataan. At ako'y sasang-ayon sa inyo dyan at papatulong ako para ulit-ulitin sa ating mga nanay at tatay. Meron bang nanay at tatay gusto makita yung anak niya nagbe-vape? Secretary. Naku, Secretary.
Pasensya na po, marami pong salamat sa inyo pong oras. Sa mga susunod na hinginaho namin kayo ng ulit kayo. Inyo Kaya pong maraming salamat din. Salamat po. Nag-abutan kami ng oras. Happy Valentine's po, Secretary. Maraming salamat po. Ingat kayo, Sek, ha? Ingat. Ingat po. Alright, si Secretary Ted Derbosa ng Department of Health. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras ng ganap ng alas 7 ng umaga ngayong araw po na ito ng mga puso, ngayon pong Miyerkules, ating po pakinggan, ating po tungayan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. Happy moment for this Heart's Day. Always remember, when a woman cancels a date, she has to. But when a man cancels a date, he has to. Think good. Thank God, thank God. Happy Valentine's Day. God bless us. Mula po sa ating pong ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation.